Isang magandang gabi, mga kabebe, saan man kayo naroroon, lalo na sa ating mga OFW na nagpupuyat para sa pamilya. Ako si Tito Bebe, at kahit this oras na ng gabi, you're still here, nakikinig sa aking sweet voice. I guess you just can't get enough. Or maybe you're trying to escape something? Sino bang ayaw ng good vibes before matulog? Speaking of good vibes, shout out sa mga pinsan kong sina Denz, Louie at Jed. Bon voyage sa inyong trabaho abroad. Ingat kayo dyan at laging isipin ang pamilya. Pero kabebe, may dumating na naman ditong liham na tila ba puno ng malalim na katanungan. May kakaiba kasi akong naramdaman habang binabasa ko ito. Hindi ko maintindihan. Mula ito kay Kat, isang mahusay na embroidery artist sa Daraga, Banyo. Sa lugar na kilala sa mga lumang gusali at kwento, doon siya naghahanap ng bagong simula. Sabi niya, kahit gaano kaganda ang view ng Bulkang Mayon at gaano ka-rich sa history ang paligid, she feels a profound solitude. Para raw siyang isang lumang disenyo na naghahanap ng modernong tahi. Naghahanap ng peace. Ang dating bahay sa Daraga, kabebe, hindi ito bago. May tanda na ng panahon sa bawat kanto, sa bawat lumang sahig na nagkikrik. Pero para sa akin, ito ang perfect place. Ito ang aking escape mula sa lahat ng ingay at sakit. Ang lumang bahay, it felt like it was waiting for me. Dito ko sinimulan ang aking embroidery, sa tabi ng bintana, kung saan pumapasok ang soft afternoon light. Ang tela, ang mga sinulid, naging therapy ko. Bawat tusok ng karayom, parang binubuo ko ulit ang sarili ko. Nandoon ang quietness, ang peace na matagal ko nang hinahanap. Sa tahimik na banyo, akala ko masasanay lang ako sa solitude. Pero iba pala. Hindi lang ito katahimikan, ito ay parang yakap. Isang assurance na I'm not alone, even if there's no one else around. Ang luma nitong ambience, parang kaibigan na bumubulong ng comfort. I felt a strange sense of belonging. Dito sa bawat disenyo na inilalatag ko, may bagong pag-asa. Mayroong promise of a better tomorrow. This old house, it's not just a house. It's my sanctuary, my new beginning. And I felt ready for whatever comes next. Ako si Kat, at bagong lipat lang ako dito sa Daraga. Nung una, akala ko talagang guni-guni lang ang lahat dahil sa pagod. Pero unti-unti, naging mas malinaw, mas totoo ang mga bagay. May mga gabi na, kahit ang init ng panahon, bigla akong nakakaramdam ng matinding lamig na tumatago sa buto. Parang may dumaan sa tabi ko. Then it disappears just as fast. The air around me felt heavy, kabebe. Isang umaga, yung paborito kong teacup na iniwan kong malapit sa bintana ng sala, nasa kitchen counter na. Hindi naman ako naglalakad sa tulog. Tapos, yung bintana sa lumang kwarto na sinigurado kong sarado bago ako matulog, nakabukas na naman. Hindi ko talaga maintindihan. Nangingilabot ako, hindi lang sa lamig, kundi sa pakiramdam na may kasama ako. May faint na tunog din akong naririnig minsan, parang paghinga o bulong. Dahil sa mga nangyayari, tinanong ko si Aling Nena, ang aming kapitbahay. Nakita niya ang pagtataka ko. Sabi niya, madalas daw talaga ang gulo sa bahay na to. May dating nakatira rito, isang driver na nagnanalang Rocco. Madalas daw naglalayag ang kaluluwa niya, especially after his tragic end. Sa pagkabanggit pa lang ng pangalan niya, parang may sumigaw sa loob ko. Hindi ko pa siya nakikita, but I feel his presence, malalim, malungkot at parang may gustong sabihin. Ano kaya ang koneksyon namin? Dito sa bagong bahay ko sa Daraga, akala ko I'd finally find peace, my quiet sanctuary. Pero habang lumilipas ang mga araw, may kakaiba akong nararamdaman. Something unsettling. Hindi naman nakakatakot. Hindi katulad sa pelikula. Mas parang isang consistent na presensya. Minsan, a faint whisper lang. O parang may humahawak sa buhok ko habang nagbuburda ako sa veranda. Sinisikap ng logical mind ko na sanay sa embroidery patterns na sabihing, Kat, guni-guni mo lang yan. Ingay lang ng lumang bahay. Pero ang puso ko, ang gut feeling ko, iba ang sinasabi. It just feels wrong. Naramdaman ko ang biglaang lamig. Kahit sarado ang lahat ng bintana, parang may nakatingin. Isang silent observer sa bawat galaw ko.
Is this home truly my safe space or a source of unease? Ang takot ko, hindi sa kung ano man siya, kundi sa realization na baka totoo ang lahat ng nararamdaman ko. At kasabay ng takot na yan, unti-unting lumalago ang kuryosidad. Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mo? Nito lang, habang nag-aayos ako sa lumang baul, may nakita akong drawing. Sketch pala ng mayon. Ang ganda ng perspective, hindi pangkaraniwan. Sabi ko sa sarili, siguro si Rocco ang gumawa nito. Parang bigla akong narinig. Or I just imagined it. Pero may mahinang simoy ng hangin na humaplos. He must have loved this place. Every time I find something of his, lumang, kupas na damit o sulat, it's like a new piece of him unfolds. Hindi siya nawala. He's just here, in a different way. Nagkukwento siya through these things, about Daraga legends, his life as a family driver, all his stories. Minsan kabebe, I catch myself talking to him. Not out loud, but inside my head. Rocco, alam mo ba, hindi ko akalain na ganito pala ang feeling ng kasama. I share my day, my small victories sa embroidery, even my worries. The loneliness that used to cling to me, it's slowly fading. I used to feel so empty. Now there's this quiet comfort. Para akong may guardian angel, a silent listener who understands. Hindi ko siya nakikita, but I feel his presence. Ang weird, diba? Pero it feels so right. I'm not alone anymore. Akala ko noon, nakahanap na ako ng kapayapaan sa mundo ko, dito sa Daraga, kabebe. Lalo na kasama si Rocco, kahit sa gabi lang. Pero isang hapon, biglang dumating si Ate Beth, my best friend, sa shop ko. Bit-bit niya si Jason, isang engineer from Manila, na di raw makamove on sa ganda ng mayon. Her intention, of course, was good. Gusto niya lang na may makasama ako. Someone real daw, who could provide a normal life. Ngiti si Jason, mukhang mabait naman. Nagkwento siya about his work, his dreams. Alam mo ba yung feeling na may kailangan kang panindigan pero parang gumuguho ang lahat sa loob mo? Every time he'd laugh or make a joke, I felt this heavy weight in my chest. Paano ko ipapaliwanag sa kanila na my heart is already occupied? Na mayroon akong kasama gabi-gabi na hindi nila nakikita. May bumubulong sa isip ko, go on, this is your chance for a normal life. But then, I'd remember Rocco's quiet presence. Yung pagbabantay niya sa akin habang nagbuburda ako, his touch, though fleeting, feels more real than Jason's solid hand. Naramdaman ko yung pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kilig, kundi sa takot. Takot na masira ang delicate bond namin. Takot na mahusgahan ako. Paano ako makakatakas sa expectations ng mundo kung ang mundo mismo ang nagtutulak sa akin papalayo sa taong sa nilalang na minamahal ko? Dito ako nagkulong sa banyo, sa gitna ng Daraga, trying to make sense of everything. Ang lamig ng tiles sa paa ko, pero mas malamig ang takot na gumagapang sa dibdib ko. Rocco, nararamdaman ko ang presensya mo. Alam kong nandyan ka. Your comfort, it's so real for me. Pero paano sa ibang tao? Kabebe, paano ko ipapaliwanag ang pagmamahal na tanging ako lang ang nakakaramdam? Naiiyak ako habang nakatingin sa sarili ko sa salamin. Ang hirap bumuo ng isang normal na buhay kung ang puso ko may kabilang mundo ng tinitibok. What about the future? The one na may hahawakan, may kasama na nakikita ng lahat. Ang daming pressure. Sino ang pipiliin ko? Ang pagmamahal na nararamdaman ko with Rocco or the life na expected sa akin ng lipunan? Para akong pinipiga. Hila dito, hila buon. Ang bigat ng desisyon. Gusto kong sumigaw, but only silence answers back. Ang sakit ng pagiging mag-isa sa ganitong uri ng pagpili. Hindi ko alam, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. May tama ba akong pagpipilian? O ito na ang simula ng pagkalunod ko sa sarili kong mundo? Ang haba ng gabi, pero hindi na siya cold, kabebe. Unti-unti kong naramdaman na ang presensya ni Rocco. Hindi siya parang invisible chains na humihila sa akin pabalik sa isang nakaraang hindi na babalik. Instead, it was a gentle, unwavering push.
A silent whisper nga nagsasabing, "Go cat, live fully." Dito sa ilalim ng buwan sa daraga, sa bawat tahinang iniisip kong disenyo, parang naintindihan ko na ang lahat. He wasn't keeping me from my future. He was an indelible part of it, just in a way that defies logic. Hindi ako magiging stuck sa lungkot. Hindi ako magluluksa forever. Ang pagmamahal namin, it's truly unique, di ba? It was never about chasing a conventional life, a normal ending. It was always about something deeper, something that goes beyond what we can see or touch. I closed my eyes, and a profound, quiet peace settled over me. Ang embroidery ko, ang aking art, will be my living tribute to him. Ito ang magiging legacy ng pag-ibig namin. Woven into every thread, ang bawat disenyo, bawat makulay na detalye, is a promise. I won't just remember him. I will embody the lessons he taught me. I will live my life to the fullest, to honor the beautiful, strange gift that he is. This is my path now, fixed and clear, and I will walk it bravely and with purpose. Ngayon, kabebe, ang bawat tusok ng karayom ko, iba na ang pakiramdam. Hindi na puro lumbay, kundi halo-halong alaala at kakaibang pagmamahal na akala ko imposible. Dito sa daraga, sa bawat hibla ng sinulid, nakikita ko ang ngiti ni Rocco, ang kanyang kwento at ang tahimik naming pag-unawa. May puwang pa rin para sa ibang tao, pero hindi na sila ang hinahanap ko. Masaya ako sa simple kong buhay na ang bawat detalye ay may hidden meaning, na si Rocco lang ang nakakaalam. Ang disenyo ko ngayon, mas malalim. Hindi lang flowers o landscape, may hugot, mystery, at pag-asa na hindi ko akalaing mararamdaman muli. Napagtanto ko, ang tunay na kapayapaan ay hindi lang sa pagtanggap ng future, kundi pati na rin sa past at ng mga taong nag-iwan ng marka kahit wala na sila physically. Si Rocco, he's still here. Sa bawat gabi na tahimik akong nananahi, nararamdaman ko ang kanyang presensya, guiding my hands, inspiring my art. It's an unusual setup, but it's mine, and beautiful. Ang pag-ibig namin hindi nagtapos sa banyo. Nag-evolve lang. Naging mas spiritual, mas profound. Sa bawat bagong likha, I honor that love, that connection, that made me whole again. Rocco at Kat, ang kwentong ito, kabebe, nagturo sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang nakikita o nahahawakan. May koneksyon na mas nararamdaman sa puso, higit pa sa normal o physical. Parang sa burda ni Kat, di ba? May mga tahi na nakikita, pero mayroon ding nakatago na nagpapatibay. Ganyan ang tunay na pagmamahal, hindi palaging conventional, pero nagbibigay ng saysay at kapayapaan. Hindi mahalaga kung paano ito nagsimula. Ang importante ay kung anong peace at purpose ang naidudulot nito sa'yo. Minsan, kailangan mong piliin ang sarili mong happiness, kahit hindi ito maintindihan ng iba. Ang pag-ibig, dapat ito ay liberasyon, hindi limitasyon. Dapat itong magbigay lakas para mabuhay ng buo. Kung ang pagmamahal na iyon, kahit hindi nakikita, ang nagbibigay sa'yo ng saysay, then that is real. Katulad ni Kat, pinili niya ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ang pagmamahal ay tulay sa pagitan ng nakikita at nararamdaman. Keep your heart open, kabebe. Kasi minsan, ang pinakamagandang regalo, dumadating sa pinaka-unexpected na paraan. And that's our story for today, mga kabebe. Salamat sa pagbahagi ng inyong damdamin at pagpapaubaya ng inyong oras sa akin. Napakalaking karangalan ang maging konfidante ninyo. Bago tayo magpaalam, mga mahal, mayroon akong gustong iwanan sa inyong puso. Ito ay mula sa isang quote ni Marie Curie, isa sa pinakamahusay na siyentista sa mundo. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Mga kabebe, huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Huwag kang matakot sumubok. Huwag matakot umibig. Ang takot ay nagmumula lang sa hindi natin pag-intindi sa sitwasyon. Mag-isip ka, magnilay, at intindihin mo ang iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Sana ay naging liwanag ako sa inyong gabi. Kung na-inspire kayo sa kwento o sa ating tsikahan, paki-share naman ito sa inyong friends at sa inyong mga social media.
Baka mayroon din silang kailangan makarinig nito. At para laging updated sa ating mga kwentuhan at payo, i-click nyo na ang bell icon kasama ng subscribe button para hindi kayo maiwan sa ating next late night session. At syempre, mag-comment na rin kayo sa ibaba. Anong quote ang nagbibigay lakas sa inyo? Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta, mga kabebe. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi dapat takutan. Dapat itong intindihin at tanggapin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tito Bebe sends his warmest hugs. Good night and take care always.